A blessed day sa atin pong lahat, mga kapatid. Mapagpalang araw po. Kamusta po? I hope we're doing great. About isa po sa atin habang tayo po ay nakikinig po sa Bible study po na ito. Well, ay tutuloy lang po natin ang atin pong series at ang title po natin po ay paano po maging matibay sa gitna ng pagsubok. Paano po maging matibay sa gitna po ng pagsubok? And pupuntahan natin mga iba't ibang verses po ng Bible to see, no? Para po ay tayo po sa atin pong kaalaman, para tayo po ay manatiling matibay pagdating po ng pagsubok. So tayo po ay manalangin muna po. Diyos Ama, pagpalain niyo po ang aming pong Bible study. Maraming salamat po. Naway ito po ay magdulot po ng kagalakan po sa inyo pong puso. In Jesus' name, Amen at Amen. So, paano nga ba tayo po magiging matibay sa gitna po ng pagsubok? Well, kailangan natin ng dalawang bagay, no? Ang pagiging matibay natin sa gitna ng pagsubok ay nakasalalay sa dalawang bagay po. Unang-una po ay kaalaman, pangalawa po ay uri ng pamumuhay. So, tinake up na po natin yung kaalaman at ngayon po ay in process na po tayo doon po sa uri ng pamumuhay. So, ano po ang uri ng pamumuhay na nararapat na meron tayo upang maging matibay tayo sa gitna ng pagsubok? So, as a recap, una, tayo po ay mga taong nagfo-focus sa Diyos at sa Diyos lamang. Number 2, tayo po ay mga taong nagbabababan sa katotohanan. Number 3, tayo po ay mga taong lubos na umaasa sa Diyos lamang. At tayo po ay matuloy na po. Paano po tayo po ay magiging matibay sa gitna ng pagsubok? Number 5, tayo po ay namumuhay ng isang matuwid na pamumuhay. Tayo po ay namumuhay sa isang matuwid na buhay. Matuwid dapat po ang atin pong pamumuhay. Sabi po ng mga Kawikaan chapter 18 verse 10, Kawikaan chapter 18 verse 10, sabi po ng Biblia, ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay, matibay. Tinatakbuhan nino ng matuwid at doon siya tiwasay. Kaya mga minamahal, ang mga matuwid na tao ay maaring tumakbo sa Panginoon sa gitna po ng pagsubok. At siya po ay magiging matiwasay doon. Siya po ay magiging safe po doon. Ako po ay naniniwala, mga minamahal, na ang tulong ay dumarating sa ating Panginoon kapag tayo po ay namumuhay ng isang matuwid na buhay. So kung ako po ay nagpapatuloy po sa kasalanan, nagpapatuloy po sa isang makasalanang buhay, hindi ko kayang bitawan ng isang klase pong kasalanan po, mahal na mahal ko ang kasalanan, hindi po natin pwedeng asahan ang tulong po ng Diyos. Kaya ang mamuhay po tayo ng isang matuwid na buhay upang makatakbo tayo sa Diyos para po sa tulong, para po sa kaligtasan, para po sa safety. This is a very, very crucial point na kailangan po natin malaman. Meron pong mga pangako ang Diyos na tinatawag po natin conditional. Conditional. Ibig sabihin, nakabase ito
sa kung ano tayo o kung ano ang ginawa natin. Mga minamahal, hindi nababawasan ang pagka-Diyos dito. Na kung saan, ay, tinan mo po, di parang ang Diyos ay luluhod sa atin kapag ginawa natin ito. Yung pangako niya ay gagawin niya sa atin, hindi po mababawasan po, mga minamahal, ang pagka-Diyos ng Diyos. Because meron po siyang mga pangako na conditional. For example po, yung favorite ko po na lagi niyo pong naririnig, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. So, ibig sabihin po, unahin natin siya, unahin natin kaharian, unahin natin yung kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay, susuplayan niya sa atin. That is conditional. So, ibig sabihin, kapag hindi ko siya inuuna sa aking buhay, kapag hindi ko inuuna ang kanyang katwiran, hindi ko matatanggap yung provision or yung ilalaan niya yung provision po para sa akin. Because that's condition. No? Kaya kita nyo po, ang isang tao po hindi nagsisimba, hindi inuuna po ang Diyos tuwing Sunday, hindi na pwedeng i-claim ito. Hindi niya po pwedeng i-claim na isusupplyan naman ng Diyos ang aking pangangailangan. Susupplyan niya yung bigas na kailangan ko, yung pagkain na kailangan ko, babayaran na namin ang tuition ni anak, susupplyan niya ang tuition fee. Tapos Sunday nasa anumang lugar ka kaysa sa sambahan, nalilin lang natin ang ating sarili. Na claim ang promise ng Diyos na ito, na meron namang kondisyon na hindi natin ginagawa. Isa pa po, no, yung all things work together for the good of those who love Him. So, sorry po, talagang Waterloo ko po yan. Hindi ko alam kung saan verse po ito. Pero I'm just quoting po, all things work together for good to those who love Him. Yan na naman po ay isang conditional promise. Na kung saan kapag mahal mo ang Panginoon, ang lahat ng dinadaanan mo ay para sa kabutihan mo. Para sa mabibless ka dyan. Miski hindi magandang mga sitwasyon, mabibless ka dyan, magbe-benefit ka dyan. Pero may condition, to those who love Him. Kaya hindi pwedeng i-claim ng mga taong hindi mahal ang Diyos na sabihin, tira mo naman, ang lahat ng plano ng Diyos sa akin, maayos. All things is for the good. No? All things is for the good. No? Para sa kabutihan ko. Pero kung hindi mo mahal ng Diyos, hindi mo pwedeng i-claim ulit yan. So napakarami pong nalilinlang sa ganitong klaseng sitwasyon. Na-claim sila ng claim na mga promises of God, pero may mga promises na conditional. So ito rin po, I truly believe, kapag tayo po ay namumuhay po ng isang matuwid na buhay, pwede tayong tumakbo sa Diyos for safety, for tulong, for kaligtasan po. Pero kapag hindi naman matuwid ang ating pong buhay, yun ang magiging problema. Sabi po ng mga awit chapter 84 verse 11, mga awit chapter 84 verse 11, sabi po ng Biblia, sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, siya'y nagbibigay biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Ulitin ko po, mga awit chapter 84 verse 11, and we will stop here. I hope God will give us wisdom para i-expound pa po ito. Pero sabi po niya, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid.
napakaklaro na tayo po ay upang maging matibay sa gitna ng pagsubok, ay kailangan magsilakad tayo ng isang matuwid na buhay. Because hindi ipagkakait ang lahat ng mabubuting bagay sa mga taong nagsisilakad po ng matuwid. Meron pong napakalaking delusyon, napakalaking paglilinlang ang nangyayari po sa Kristyanismo po ngayon, na maski ang mga tao sa loob ng church na namumuhay po sa kasalanan, hindi nila kayang bitawan ang kasalanan, ay sinasabi, ay hindi pagkakait ng Diyos ang lahat ng mabuti. I-claim ko yan, pastor. Baka meron sa atin ngayon, mga minamahal, pasensya na po, sinasabi ko ito with love. Baka meron po sa atin ngayon ang namumuhay po ng isang makasalanan buhay, at nung narinig sa sermon na ito na walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon, ay agad-agad po nila i-claim itong verse na ito para sa kanilang sarili. Ito po'y isang malaking delusyon, at ninilinlang lang po natin ang atin pong sarili. Kaya tayo po, as we close, gusto mo bang maging matibay sa panahon ng pagsubok? Gusto mo bang makuha ang lahat ng mabubuting bagay maski kay nasa loob? Sa gitna ng pagsubok ng Panginoon, magsilakad po tayo ng isang matuwid na buhay. Ito'y katotohanan na alam ko po na marami po sa atin ang nagulat. And praise God, nagulat po tayo. And it will challenge us na mamuhay ngayon ng isang matuwid na buhay. People living under sin, mahihina po sila pagdating po ng pagsubok. Pero righteous people, pag dumating po ang pagsubok, matitibay po sila. I hope you were blessed. Tayo po mag-pray na po. Diyos Ama, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang namin pong narinig. Salamat po sa mga nakikinig ngayon. Pagpalain niyo rin po sila. In Jesus' name, amen at amen. Well, maraming salamat. Hope to see you po sa susunod natin Bible study. God bless po. Bye-bye po.